10:00 ng umaga nang lumapag ang eroplano sa Bicol. Isa ulit na private place ang nilapagan namin, siguro ay pagmamay-ari ito ng mga Falcon. At inis na inis talaga ako sa magaling na boss ko. Dahil nauna pa itong bumaba, at mas inatupag niya pang alalayan bumaba ang hitad na stewardess na iyon kaysa sa akin. Kainis na lalaking iyon. Sinama lang yata ako para maging taga-bitbit ng gamit niya. Ang bigat kaya ng mulitin niya kung ihulog ko kaya ito pababa ng eroplano. Hindi ako magkandaugaga sa pagbaba ng hagdan mula sa eroplano. Dalawa kayang mulita ang bitbit ko, ang isa sa akin at yung isa sa baliw na boss ko. Pakiramdam ko hihiwalay ang magkabilang braso ko. Nasa kalagitnaan ako ng hagdan, nang salubungin ako ni Edward ang tauhan ni Sir Elias. Ma'am Annika, ako na po niyan. Sabi niya at ambang kukunin ang dala ko. Wag na. Inis na saad ko. Naku ma'am, baka magalit si Sir Elias. Sa tingin mo magagalit yun, ihalata namang abala na siya sa babae niya. Naiinis talaga ako. Nagseselos ka ba Ma'am Annika? Tanong niya sa akin. Mukha ba akong nagseselos? Singhal ko kay Edward. Hindi po halata ma'am. Saad niya at pilit inagaw sa akin ang dalawang maletang bitbit ko. Nakasimangot akong sumunod kay Edward, nang makarating kami sa sasakyan. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng kotse ni Edward, pagkapasok ko sa loob ay nadatnan ko si Sir Elias at si Mira naglalandian sa loob. At bakit ba nandito ang babaeng ito? Di ba stewardess siya, dapat doon siya sa eroplano na iwan. Umupo ako sa tabi ni Sir Elias, si Mira ay nasa kaliwang side niya, ako naman ay nasa kanan. Anong mukha yan? Tanong niya. Bakit? Anong meron sa mukha ko? May problema ba tayo sa mukha ko sir? Sarkasmong tanong ko. Wala naman, mukha ka lang kasing iwan sa itsura mo. Saad nito. Inismiran ko na lang siya. Elias, mukhang bad trip ang secretary mo, wala sa mood. Marteng, sabi ni Mira. Wala talaga ako sa mood, kaya wag mo ibukay ang bibig mo, kung ayaw mong busngalan ko yan ng kamao ko. Syempre sa isip ko lang. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana, nang tumunog ang cellphone ko. Tiningnan ko kung sino ang tumatawag, si Dam pala, bakit na naman kaya tumatawag ang isang ito? Biglang may pumasok sa isip ko, tumingin ako kay Sir Elias, na abala sa kakahimas ng pisngi ni Mira. Ahem, agaw ko sa atensyon ni Sir Elias. Sinadya ko talaga loudspeaker ang cellphone para marinig niya. Hello, Dam, napatawag ka, may kailangan ka ba? Malambing na tanong ko. Hi Eka, nalaman ko sa Bicol ka din pala nagpunta. Sakto nandito rin ako sa Bicol, kakarating ko lang. Halata sa boses nitong masaya. Talaga ba? Naku, so ibig sabihin magkikita tayo dito. Sana pala sayo na lang ako sumabay, hindi sana ako naboboring dito. Kunwari malungkot ang boses ko, at pasimpleng sinilip si Sir Elias. Kita ko ang nagbabaga nitong tingin sa akin. Kaya lihim akong napangiti. And I heard na si Elias pala ang kasama mo, kayo ba? Boyfriend mo ba siya? Tanong ni Dam. Hoy, ano ba, hindi ko siya boyfriend, fake news yang nalaman mo. At isa pa, hindi ko pinangarap magkaroon ng boyfriend na psychotic at babero. Saad ko at sabay hagikhak ng mahina. Malakas na tawa din ang narinig ko sa kabilang linya. By the way, kaya ako sayo tumawag, ay gusto sana kitang yayain. Birthday kasi ng kapatid ko, may party sa mansion mamayang gabi, balak sana kita ipakilala sa mommy and daddy ko. If okay sa'yo Annika. Seriusong sabi nito, pwede kita sunduin mamayang gabi sa mansion ng Falcon. Saad muli niya. Oo naman, pwede siguro naman, papayagan ako ng boss ko. Humarap ako kay Sir Elias, at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Di ba Sir Elias? Papayagan mo naman ako. Kitang-kita ko ang pagtadjust ng bagang niya, hindi na rin may pinta ang mukha niya. Nagulat ako nang bigla niyang inagaw sa akin ang cellphone ko. She will not come with you. Matigas na tura nito, at nagulat ako sa sunod niyang ginawa. Malakas niya itong binagsak, at walang atubiling inapakan ang kawawang cellphone ko. Bigla bumigat ang paghinga ko, sumisikip ang dibdib ko. Hindi niya ba alam na pinag-ipunan ko ang cellphone na ito? Tapos aapakan niya lang, paano ako ngayon tatawag kay nanay at Ella? Stop the car Raymond, utos niya sa driver na katabi lang ni Edward. Ano, iiwanan niya ako dito,
pababain sa sasakyan niya. Wala talagang konsiderasyon ang isang ito. Get out of the car, Mira. Mariing saad nito. What? Why me? Bakit hindi iyang baliw na secretary mo ang pababain mo? Sabi ng babae at masama akong tinitigan. Are you deaf, witch? I said get out of the car now. Halos umalangaw ang malaking boses nito sa loob ng sasakyan. Sumilay ang takot sa mukha ni Mira, kaya agad itong bumaba ng sasakyan. Agad naman pinaandar ni Raymond ang sasakyan. Nakaramdam tuloy ako ng kaunting awa para sa babae. Nadamay pa tuloy siya sa pagiging baliw ni Sir Elias. And you, witch? Hinaklit niya ako sa braso ko, kaya halos sumubsob ang buong mukha ko sa matigas na dibdib niya. Ano ba? Sigaw ko at sabay hampas ng malakas sa dibdib niya. Are you happy now, woman? Mariin niyang saad. Namumula ang buong mukha nito pati ang tainga nito. Iniinis mo ba talaga ako, ha? Ano masarap ba makipaglandian sa lalaking yun? Bakas sa boses ang labis na pagkainis. Ano ba bitawan mo nga ang braso ko? Pagpupumiglas ko. Habang hinahampas ang isang kamay niyang nakahawak ng mahigpit sa aking braso. Bakit ka ba nagagalit? Ako ang may karapatan magalit dito dahil sinira mo ang cellphone ko. Bulyo ko sa pagmumukha niya. Huwag mo akong susubukan, Annika. Masama akong magselos. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Bakit ano ba kaya mong gawin, ha? Ano ba yang ikinagagalit mo? Hindi naman kita boyfriend, wala naman tayong relasyon. Walang tayo, kaya wag kang umasta na boyfriend ko, wala kang karapatan magselos. Singhal ko hindi ko talaga kinakaya ang sayad ng isang ito. Yun na nga hindi kita girlfriend. Wala akong karapatan magselos, dahil wala namang tayo. But you know, my own jealousy hurt me. Matigas na turan nito. At alam mo ba kung ano ang kaya kong gawin sa mga babaeng katulad mo ay ganito? Bigla niya akong hinawakan sa isa pang braso ko, at sinandal sa upuan ng sasakyan. At bigla niya ako hinalikan sa labi. Ang halik niyang mapangahas. Mapusok katulad ng unang halik niya sa akin. Halos yata kagatin niya ang labi ko, dahil ramdam ko ang panggigil niya sa labi ko. Ang buong katawan ko, ay hindi ko na may kilos dahil nanigas na ito. Halos hindi rin kumurap ang mata ko sa pagkabigla. Tinutulak ko siya pero wala akong lakas, dahil naubos ang lahat ng iyon nang halikan niya ako. Ilang minuto ang tinagal ng halik niya, at nang bumitaw siya ay humahanggos ito. Naanimoy nakipaghabulan sa 10 kabayo. Sinalubong ko ang mapupungay niyang mga mata. Isa yan sa mga bagay na kaya kong gawin, sweetie. Kaya huwag na huwag kang gagawa ng isang bagay na hindi ko magugustuhan. Dahil hindi lang yan ang kaya kong gawin. Don't try me, sweetie, dahil gagawin ko ang lahat mapasa akin ka lang. Dahil sa mga sinabi niya para akong mawawalan ng ulirat. Totoo ba ang mga narinig ko? At bakit parang kinikilig ako? Hoy Eka, trabaho muna bago landi. At isa pa malakas ang sapak ng isang ito, bawal mo siya magustuhan. Kastigo ko sa aking sarili. Langya, ibang galawan idol. Mahinang sabi ni Edward, at marahang tumawa. Pakiramdam ko ay kumapal ang buong mukha ko dahil sa pagkakahiya. Dahil ngayon ko lang napagtanto na may iba pala kaming kasama, at hinalikan ako ni Sir Elias sa harapan ng ibang tao, nakakahiya. Sa buong bayahe namin ay tahimik lang ako, habang hawak-hawak ang labi ko. Pakiramdam ko tuloy ay namamaga ito. Sa 2 oras na bayahe namin ay pumasok ang sasakyan sa isang exclusive subdivision. Binaybay namin ang mahabang daan, hindi rin masyado marami ang bahay dito. Dahil hiwalay-hiwalay ang mga ito. At mapapawaw ka talaga, dahil pulos malalaking bahay ang mga nakatayo dito. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang malaking kulay itim na gate. Sa gitna nito ay may nakaukit na letrang F na kulay gold. Automatikong bumukas ito, kaya tuluyang pumasok doon ang sasakyan. Pagkapasok nito ay huminto ito sa tapat ng isang malaking pinto, na maihahalin tulad ang laki sa pinto ng simbahan. Bumaba na ang driver at si Edward, bubuksan ko na sana ang pinto ng kotse, nang hawakan ni Sir Elias ang kamay ko. Kaya ang napatingin ako sa kanya. I'm sorry, sweetie. Papalitan ko na lang ang cellphone mo. At sabay dampi ng labi niya sa labi ko.
Sa pangatlong pagkakataon na dumampi ang labi niya sa akin, ngayon ko lang naramdaman ang malambot niyang labi. Masuyong gumalaw ang labi niya, yung halik na may pag-iingat. Para akong hinihigop pa ilalim ng mga halik niya. Kaya hindi ko namalayan ang sarili ko, ay tinugunan ang nakakalunod na halik na iyon. Napapikit ang aking mga mata. Ganito pala ang halik. Napakasarap lalo't na galing sa isang Elias Falcon. Hindi ko masisi ang mga babaeng baliw sa kanya. Kusang kumilos ang aking kamay, at napakapit sa batok ni Sir Elias. Lalong tumatagal ang halikan namin ay lumalalim pa ito. Naramdaman ko ang mariinang paghawak niya sa aking baywang. Ahem, napamulat ako bigla ng aking mata, nang may marinig akong isang boses. Agad ako bumitaw sa pagkakapit sa batok ni Sir Elias, at marahan siyang tinulak. Tumingin ako doon sa pinto ng sasakyan na nakabukas na. Nakatayo doon si Edward, at nagkakamot ng batok. Bigla naman nanggapal ang pisngi ko, dahil sa kahihiyan. Lumingon muli ako kay Sir Elias, nakangisi ito habang ang namumungay nitong mata, ay sa akin nakatitig. Umiwas na lang ako ng tingin, at mabilis na bumaba sa sasakyan. Nag-iinit ang magkabilang pisngi ko. Bumaba na rin si Sir Elias sa sasakyan. Saktong may 2 taong lumabas mula sa malaking pinto, ang isa ay babae at ang isa ay lalaki. Ang lalaki ay malaki ang pagkakahawig kay Sir Elias, siguro ay kapatid niya ito. Ganoon din ang babaeng kasama nito na medyo kahawig niya din. Sa tingin ko ay parang kaedaran lang ni Ella. Hi Kuya Elias. Masiglang bati ng babae at bigla ito dumamba kay Sir Elias na parang bata. Ang mga binti nito ay pumulupot sa bewang ni Sir Elias, at hinalik-halikan siya nito sa kanyang pisngi. Diyos ko, buti na lang at hindi ganito si Ella, kapag dumadating ako sa bahay. Dahil kung magkataon na dambahan niya ako, baka mangudngod ang mukha namin pareho sa semento. I missed you so much, Kuya Elias. Ani ng babae. Halatang close sila ni Sir Elias. I missed you too, Bonsoy. Sagot naman ni Sir Elias, at pinisil nito ang ilong ng babae. Napako naman ang mata ko doon sa lalaking nakatayo lang, at titig na titig ito sa akin, may taglay din itong malatsokolateng mata. Medyo mas seryoso ang mukha nito, kumpara kay Sir Elias. Ito yung tipo ng lalaki na kapag sinagot mo sasampalin ka talaga, napaka-seryoso ng mukha nito. Who's she, Kuya? Tanong ng kapatid ni Sir Elias. Oh, this girl. Sabay hawi sa bewang ko palapit sa kanya. This is Anika Diaz, my beautiful girlfriend. Pakilala niya sa akin, medyo kinilig naman ako doon sa paraang pagpapakilala niya sa akin. Really? Oh my gosh, nice to meet you, Ate Anika. Sabay yakap ng babae sa akin ng mahigpit, kaya niyakap ko din siya. Finally, nagdala ka din ng girlfriend dito sa bahay. Ani nito. Bakit hindi na lang kayo nagsabay umuwi ni Mommy kahapon? Kung ganung uuwi ka din naman pala. Seryosong saad ng lalaki, nagtayuan ang buong balahibo ko, sa paraan ng pananalita niya, masyado siyang seryoso. Tumingin muli ako sa lalaki, nakatitig pa rin ito sa akin. Na parang sinusuri ang mukha ko, ano bang meron sa mukha ko at ganito ito makatitig? Oh, come on Eleazar. Don't look at her like that. Hindi siya si Samantha. Nakakunot noon na saad ni Sir Elias. Masamang titig lang ang ibinigay nito kay Sir Elias at tumalikod na. Don't mind him, seryosong sabi ni Sir Elias, at mas lalo pang humigpit ang pagkakahawak sa aking bewang. Papasok na kami ng pinto, nang may babaeng sumalubong sa amin. Muntikan pa ako matalisod, nang makilala ko ang mukha ng babae. Siya yung ginang sa kantin. Ibang-iba ang itsura nito sa suot nitong kulay puting long dress. Ang sophisticado niyang tingnan, napakaganda niya kahit may edad na. Hindi kaya siya ang mommy nila Sir Elias? Kung magkataon ay nakakahiya. Kung ano-ano pa naman ang pinagsasabi ko. Hi mom. Yumuko ako at mariin napapikit, Shimay, mommy nga siya ni Sir Elias. Hello son, how's your flight? Masiglang boses ng ginang. Maayos naman mommy. Sagot ni Sir Elias. And who is she? Kinabahan ako sa tanong ng mommy niya. Nanatili lang akong nakayuko. This is Anika, my beautiful girlfriend. Kainis naman ang lalaking ito, kailangan talaga girlfriend ang pakilala sa akin.
Really iho. Hi iha, nice to meet you. At sabay lahad ng kamay ng ginang sa harapan ko. Nahihiyang tinanggap iyon, at sabay nagmano sa kanya. Tumingin ako sa kanya, siguro ay hindi naman niya ako makikilala. Nice to meet you din po ma'am. Nahihiyang sabi ko. Bahagyang kumunat ang noo nito, pero bumalik din sa dati. You look familiar. Ma'am, hindi siya si Samantha. Ani ni Sir Elias. Sino ba si Samantha? I know son but she looks familiar, saan ko nga ba siya nakita? Anang nangginang at nag-isip. I remember. Ikaw yung babae na nagrereklamo na mahal ang mga ulam sa kantin, di ba? Bigla akong napatingin kay Sir Elias, nakakunot ang noo nito habang nakatitig sakin. I'm sorry po ma'am, wag niyo po ako ipatatanggal sa trabaho. Hingin pa umanhin ko at ilang beses yumuko. Ang cute mo talaga iha. I like you so much. At natutuwa akong ikaw ang girlfriend ng anak ko. Napatingin ako sa ginang, nakangiti ito ng matamis. Ang ganda ni Ate Anika, di ba mommy? And she's nice, I like her too. Sabad ng kapatid na babae ni Sir Elias. Talaga Bonsoy, pakakasalan ko na siya, para maging sister-in-law mo na siya. Pinandilatan ko ng mata si Sir Elias, dahil sa mga pinagsasabi niya. Oo nga pala iha, I'm Althea Falcon, call me tita. Saad niya. Sige po tita, sagot ko at kiming ngumiti. So let's go, dahil naghihintay na ang daddy niyo doon sa dining area. Pagdating namin sa dining area, ay nadatnan namin ang dalawang lalaki, ang isa ay si Eleazar. Nakaupo ito sa kaliwang bahagi. Samantala ang isang lalaking halatang siya ang padre de pamilya, ay nakaupo sa bandang dulo ng kabisera. Katulad ni Sir Elias ay gwapo din ito kahit nagkakaedad na. Hi my love, bati sa kanya ni Tita Althea, at hinalikan ito sa pisngi. Wow, ang sweet. Hello my love, umupo ka na, kumain na tayo nang makakain ang bisita natin. Saad nito at tumingin sa akin, at tipid na ngumiti. Alam ko na kung saan nagmana si Sir Elias. Leia, doon ka na umupo sa tabi ni Kuya Eleazar mo. Utos ni Mr. Falcon sa bunsong anak nito. Umupo na rin ako sa upuan, at tumabi naman sa akin si Sir Elias. Sakto namang kaharap ko si Eleazar. Makakain kaya ako nito, kung may mga matang nakatitig sa akin. Mula sa kusina ng pinto ay may tatlong katulong na lumabas dito, may mga dala itong ulam at kanin. Sa amoy pa lang ng ulam, ay mukhang masarap na. Nag-umpisa na kami kumain, nang maglapag sa harapan ko si Eleazar ng isang mangko. May lamang ginataang laing, paborito ko din ang gulay na ito. Taste it. Masarap yan, si mom ang nagluto ng lahat ng ulam na ito. Saad niya at bigla itong ngumiti. Thank you. Nagsandok ako ng laing at tinikman iyon, napakasarap nga at may tinapa din itong sahog, ito na ata ang pinakamasarap na laing na natikman ko. Ang sarap po tita ng luto mo. Saad ko. Salamat iha. Kain ka lang. Here sweetie, tikman mo, masarap itong adobong manok ni mom, ito ang pinakapaborito ko sa lahat ng niluluto ni mom. Sabi naman ni Sir Elias, at nilagyan ako ng adobong manok sa plato. Thank you Elias. You're welcome sweetie, sabay pisil niya sa chin ko. Bigla naman ako nahiya, ang heret talaga ng lalaking ito. Arer, masakit. Lahat kami napatingin sa direksyon ni Leia. Anong problema Leia? Tanong ni Tita Althea. Kinagat po kasi ako ng langgam, ang sweet kasi masyado. Sabi nito habang nakatitig sa akin. Puro ka talaga kalokohan na bata ka. Tita Althea said. Pagkatapos namin kumain ng tanghalian, ay inihatid ako ng katulong sa itaas ng mansyon ng Falcon, kung saan ang magiging kwarto ko. Si Sir Elias naman ay nagtungo sa opisina ng daddy niya, dahil may pag-uusapan daw ito. Pagkapasok ko ng kwarto, ay nahiga ako sa malaki at malapad na kama. Hi, ngayon lang ako nakahiga sa ganito kalambat na kama. Siguradong masarap ang tulog ko nito mamaya. Tumayo ako mula sa pagkakahiga, at naglakad patungo kung saan nakalagay ang malita ko. Binuksan ko ito at naghanap ng pwedeng maisuot. Ano ba ito si Ella, bakit lahat short ang nilagay dito sa malita ko, at pulos dress na binigay niya sa akin ang laman, wala man lang pajama. Buti na lang ay medyo mahaba ang dalawang dress, na binigay niya sa akin. Ito na lang na kulay black ang isusuot ko. Siguradong masarap ang tulog ko nito mamaya. Tumayo ako mula sa pagkakahiga, at naglakad patungo kung saan nakalagay ang malita ko. Binuksan ko ito at naghanap ng pwedeng maisuot. Ano ba ito si Ella, bakit lahat short ang nilagay dito sa malita ko, at pulos dress na binigay niya sa akin ang laman, wala man lang pajama. Buti na lang ay medyo mahaba ang dalawang dress, na binigay niya sa akin.
Naglakad ako patungo sa CR, pagpasok ko bumungad sa akin ang malaking jacuzzi sa loob. Dumiretso ako sa tapat ng shower, at isa-isang nagtanggal ng saplot sa katawan. Binuksan ko ang shower, at bumuhos mula sa shower ang malamig na tubig na nagmumula roon. Pagkatapos ko maligo nagtapis lang ako ng tuwalya sa katawan, at lumabas ng tree. Naglakad ako patungo sa kama, kung saan nakapatong ang damit ko. Magsusuot na sana ako ng underwear, nang mapansin ko ang isa pang malaking pintuan. Dalawa ba ang pintuan ng kwartong ito? Dahil kinain ako ng curiosity, ay naglakad ako patungo doon, at hinawakan ang serradura ng pinto. Dahan-dahan ko ito ipinihit hanggang sa marinig ko ang pag-click nito. Dahan-dahan ko ito itinulak papasok ang pinto. Nang tuluyan mabuksan ito, ay ganoon na lang ang pagkagulat ko, na isa pala itong malaking kwarto. At sa disenyo nito ay halatang lalaki ang may nagmamay-ari nito. Kanino kaya ang kwartong ito? Papasok na sana ako, nang bumukas ang isa pang pinto sa loob nito, at niluwa doon ang isang lalaking matangkad na kasuot ito ng kulay gray na ano. Wait, ano? Oh God, nakaano lang siya, hindi ko makita ang mukha niya dahil nakayuko ito. Habang nagpapyunas ng tuwalya sa basang buhok nito. Paatras na sana ako nang bigla itong magangat ng ulo, at magtama ang mga mata namin, si Sir Elias. Napalunok ako ng laway, pakiramdam ko natuyuan ako ng lalamunan. Yung kaninang lamig na naramdaman ko mula sa tubig ng shower. Ngayon ay nawala na, dahil sa maiinit na hatid na titig sa akin ni Sir Elias. Sinampay niya sa kanyang batok ang tuwalya, at dahan-dahan siyang naglakad palapit sa akin. Gusto kong umatras, pero ang mga paa ko ayaw kumilos sa kinatatayuan ko, parang napako na ang paa ko. Hindi ko alam na adjoining room pala ito, I'm sorry. Hindi ko alam na. Hindi ko natuloy ang sasabihin ko, nang hilin niya ako sa braso papasok ng kwarto niya. Sinandal niya ako sa dingding nito, at ang isang kamay niya ay tinukod sa bandang yuluhan ko. Nakatingala ako sa kanya, ang mga mata niya ay namumungay na nakatitig sa akin. Pigil niya sa aking sasabihin, at tinakpan ang labi ko gamit ng hintuturo niya. Alam mo ba sa bawat araw na lumilipas, lalo kitang nagugustuhan. Hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko para sa iyo, Annika. Malamyos na wika niya. What did you do to me? Why am I crazy about you? Bulong niya sa aking tainga. Elias. Bigkas ko sa kanyang pangalan. Gamit ang kanyang daliri, pinagapang niya ito sa aking pisngi. Pababa sa aking leeg, at papunta sa aking batok. Nabigla ako nang bigla niya ako silan ng mainit niyang halik. Hindi ko napigilan ang sarili ko, at ginantihan ang nag-aapoy niyang halik. Palalim ng palalim ang aming halikan, nang bigla siyang tumigil. Pareho kaming naghahabol ng hininga. Umalis ka na ng kwarto, habang kaya ko pang pigilan ang sarili ko, Annika. Wika niya at tumalikod sa akin. Mabilis akong tumalikod, at naglakad pabalik sa kwarto ko. Jeez, muntika na yun ha, bulong ko at sabay sarado ng pinto at samandal. Bakit ganito ang nararamdaman ko, nahuhulog na ba ako sa kanya?